The Sphere is one of the places that they talked about. So we don't know if it's 100% going to be there. This is not actually a fight; it's an exhibition. Okay. Exhibition. To what Floyd said, I think he might say that he feels it's an exhibition, and that's what he's feeling. But he signed a real fight. So the contract we signed is a real fight. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Floyd Money Mayweather? Sa loob ng maraming taon, binuo niya ang kanyang pangalan hindi lang bilang isang kampeyon na walang talo, kundi bilang simbolo ng sobrang yaman. Mula sa mga mamahaling sasakyan hanggang sa mga pribadong jet, ipinakita niya sa mundo na siya ang hari ng negosyo sa mundo ng boxing. Pero paano kung ang mismong kayamanang ito na naging pundasyon ng kanyang pagkatao ay bigla na lang gumuho? Ngayon, nahaharap si Mayweather sa itinuturing na pinakamalalang krisis sa kanyang buong karera. Usap-usapan na ang higanting kumpanya na Netflix ay nakahanda na kuhanin ang kanyang mga ari-arian, kabilang na ang kanyang mga sikat na gym franchise bilang pambayad sa isang malaking multa. Ang dahilan ay ang isang kontratang nilabag niya at isang parusa na aabot sa mahigit $100 milyong. Pero ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng mga saradong pinto ng kanyang opisina? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat sa muling pagtatagpo ng dalawang alamat na sina Mayweather at ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ayon sa mga ulat, pumirma si Floyd ng 3 magkakahiwalay na kontrata sa Netflix at sa grupo ni Pacquiao para sa isang malaking laban sa Las Vegas. Nakatanggap na rin daw si Floyd ng milyong-milyong dolyar bilang paunang bayad para sa nasabing proyekto. Pero heto ang malaking gulo dahil biglang nagpahayag si Mayweather na ang laban nila ni Pacquiao sa darating na Setyembre 19 ay isa lamang exhibition o parang laro-laro lang na hindi makakaapekto sa kanyang record. Dito na nagsimula ang matinding init ng labanan sa pagitan ng kanilang mga abogado. Para kay Floyd, ang pagtawag dito na exhibition ay paraan niya para protektahan ang kanyang malinis na record na 50 walang talo. Ayaw niyang mantsahan ang kanyang pangalan kung sakaling matalo siya ni Manny sa harap ng maraming tao. Ngunit ayon kay Joe Smother, ang namumuno sa promotion ni Manny Pacquiao, malinaw ang nakasulat sa kanilang kasunduan na ito ay isang tunay na professional fight. Dahil sa pagtanggi ni Floyd sa totoong kondisyon ng laban, idineklara siya na lumabag sa kanilang kontrata. Sa mundo ng malalaking kumpanya gaya ng Netflix, ang bawat paglabag sa usapan ay may katumbas na napakabigat na multa na kailangang bayaran agad. Sinasabing ang parusa na kailangang bayaran ni Mayweather ay maaring umabot mula $100 milyon hanggang $900 milyong. Isang halaga na sapat para ubusin kahit ang pinakamalaking ipon ng isang sikat na tao. Ang mas masakit pa rito, balita rin na balak ng Netflix na kuhanin ang kanyang buong negosyo ng mga gym bilang kabayaran. Ang mga gym na ito na may pangalan niya ang nagpapatakbo sa kanyang kabuhayan sa labas ng ring. Ang tanong ng marami ngayon ay kung paano nauwi sa ganitong gulo ang isang tao na kilala sa pagiging sobrang talino pagdating sa usaping pera. May mga balita na nagsasabing nahihirapan na si Floyd sa kanyang nararamdaman habang pinapanood niya na nawawala ang kanyang binuong negosyo sa harap ng kanyang mga mata. Ang matapang na imahe ni Manny Mayweather ay tila naglalaho na dahil sa bigat ng mga legal na dokumento na kailangan niyang harapin. Maging si Pacquiao ay nagsabi na bago pa man sila pumirma, siniguro nila na walang butas ang kanilang kontrata dahil alam nila na madiskarte si Floyd sa ganitong usapan. Nakatanggap na siya ng pera at nakapirma na siya sa papel, kaya wala na siyang dahilan para magbago pa ng isip. Dahil sa mga lumalabas na ulat ngayon, lalong nabaon sa gulo si Mayweather matapos kumpirmahin ng mga boxing journalist na hindi lang barya ang nakuha niyang paunang bayad mula sa Netflix. Sinasabing lumampas pa sa inaasahan ang halagang pumasok sa kanyang bulsa para sa laban na malinaw na nakasulat bilang isang professional bout. Ang masakit dito, matapos tanggapin ang pera, tila sinubukan pa ni Floyd na baguhin ang usapan at gawin itong isang walang kwentang exhibition match para lang protektahan ang kanyang record. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabi na hindi lang ito simpleng pagkakamali, kundi isang paraan para dayain ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo.
Lalong naging komplikado ang sitwasyon ng ilantad ni Joe's mother na may 3 magkakahiwalay na kontrata na pinirmahan si Floyd sa pagitan ng Oktubre at Disyembre ng nakaraang taon. Ang lahat ng dokumentong ito ay pinagsama nitong Enero 2026. Ang mas matindi pa, bukod sa mga paunang depositong nakuha niya, kumuha rin pala si Mayweather ng loan o utang gamit ang garantisadong premyo na kikitain niya sana sa laban. Ibig sabihin, nagastos na niya ang pera na hindi pa niya talaga kinikita. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa kanya na umatras o talikuran ang laban dahil wala na siyang pambayad sa mga obligasyong pinasok niya. Hindi rin uubra ang depensa ni Floyd na hindi niya alam ang mga detalye ng kontrata. May hawak ang kabilang panig na DocuSign proofs, mga pirma, at pati na rin ang device ID at IP address kung saan pinirmahan ang mga dokumento. Sa madaling salita, may digital footprint na nagpapatunay na alam niya ang bawat letra sa kasunduan. Dahil sa paglabag na ito, sinisimulan na raw ng Netflix ang pag-aaral kung paano legal na makukuha ang mga negosyo ni Mayweather bilang kabayaran sa napakalaking multa. Ang pangunahing target ngayon ay ang kanyang mga Mayweather Boxing Plus Fitness Gym franchise sa buong Amerika. Napakasama ng timing ng balitang ito dahil ang kanyang mga gym ay kasalukuyan na ring nahaharap sa napakaraming demanda at problemang pinansyal. Noong nakaraang taon pa lang, may mga ulat na hindi raw pinapasahod ng maayos ang mga empleyado sa ilang sangay nito sa Los Angeles, kaya nagkaroon ng mga protesta. May mga sangay din na napilitang magsara dahil sa hindi pagbabayad ng renta na umabot sa libu-libong dolyar. Sinasabing kung magtutuloy-tuloy ang kaso ng Netflix ay maaaring mawala sa kontrol ni Floyd ang buong operasyon ng kanyang mga gym at mapunta ito sa pamamahala ng mga korte para lang mabayaran ang kanyang mga utang. Lalo lang bumibigat ang mga pasabog tungkol sa pinansyal na kalagayan ni Floyd Mayweather dahil lumabas ang mga ulat mula sa Miami na hindi lang pala ang Netflix at ang gobyerno ang hinaharap niyang problema. Pati ang kanyang kumpanya na TBE Aviation ay idinimanda dahil sa hindi pagbabayad ng gasolina ng kanyang jet na nagkakahalaga ng mahigit $100,000. Bukod pa rito, may 2 alahero rin ang nagsampa ng kaso dahil sa $1,000,000 na utang sa mga mamahaling relo at alahas. Isipin nyo, isang tao na kumita ng mahigit $1 bilyon sa kanyang buong buhay ay nahihirapang magbayad ng mga pangunahing obligasyon. Marami na tuloy ang nagtatanong kung nasaan na nga ba ang lahat ng perang ipinagmamalaki niya. Dahil sa taas ng kanyang lifestyle, may mga nagsasabi na talagang ubos na ang pera ni Mayweather. Ang nakasanayan niyang pattern na lalaban, kukuha ng pera at gagastusin ito ay tila tumigil na dahil sa tagal ng panahon na wala siyang malaking laban. Sa gitna ng krisis na ito, may isang nakakagulat na pangyayari sa Hollywood. Ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay tila unti-unti nang kinukuha ang pwesto ni Floyd. Kamakailan lang ay nakita si Pacquiao na bumisita sa isang boxing gym sa Hollywood na dati ay may pangalan ni Mayweather. Sa darating na summer, ang pwestong ito ay magiging Pacquiao Prime Boxing na at tuluyan ng tatanggalin ang mukha ni Floyd sa gusali. Ang mga tao sa mundo ng boxing ay hati ang opinyon sa nangyayari. May mga nagsasabi na sa loob ng 20 taon, ipinagyabang ni Floyd na siya ang pinakamatalino pagdating sa pera, pero bakit ngayon ay kaliwat kanan ang demanda sa kanya mula sa IRS, Netflix, mga empleyado ng gym, at maging sa mga fuel companies. Sa kabilang banda, may mga fans pa rin na naniniwalang bahagi lang ito ng kanyang laro at sa huli ay tatawa pa rin siya habang papunta sa bangko. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito ay isang malaking pagkakamali sa pagdedesisyon na maaaring sumira sa kanyang imahe bilang Manny Mayweather. Ang pinakamalaking tanong ay kung bakit niya pinirmahan ang 3 kontrata at tumanggap ng milyon-milyong dolyar kung balak din naman pala niyang baguhin ang usapan. Sinasabi ng ilan na baka sa edad na 49 ay seryoso na siyang natatakot na matalo ni Pacquiao at masira ang kanyang perpektong 50-0 record. May mga balita rin na kaya niya idinimanda ang Showtime ng 300 at 40 milyong dolyar ay dahil sa matinding pangangailangan niya sa pera para matakpan ang kanyang mga utang. Sa ngayon, hindi pa sigurado kung itutuloy niya ang laban sa Setyembre 19 o hahayaan na lang niyang hatakin ng Netflix ang kanyang mga negosyo.
Kayo, sa tingin nyo ba ay talagang takot lang si Floyd na harapin si Pacquiao sa isang tunay na laban kaya siya nagdadahilan ngayon? O sadyang nagulo lang talaga ang kanyang buhay dahil sa dami ng mga taong nagnakaw umano sa kanyang kinita? Ibahagi mo ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba dahil gusto naming malaman ang inyong pananaw tungkol dito. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga huling balita sa mundo ng sports. Hanggang sa muli.